nagkaroon ng garaniso at apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa. At ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog, at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog, at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. At humihip ang ikalawang anghel, at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat, at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. At namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat na mga may buhay, at ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawala. At humihip ang ikatlong anghel, at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo, at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal na tubig. At ang pangalan ng bituin ay Ajenjo, at ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging Ajenjo. At ang maraming tao ay nangamatay dahil sa tubig, sapagkat mapait ang tubig. At humihip ang ikaapat na anghel, at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw, at ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng bituin, upang magdilim ang ikatlong bahagi nila, at upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag. At gayon din naman ang gabi. At nakita ko at narinig ko ang isang anghel na lumilipad sa pagitan ng langit na nagsasabi ng malakas na tinig, "Sa aba, sa aba, sa aba ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa," dahil sa mga ibang tunog ng pakakak ng ikatlong anghel na magsisihihip pa. At humihip ang ikalimang anghel, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit, at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. At binuksan niya ang balon ng kalaliman, at napailang lang ang usok mula sa hukay, na gaya ng usok ng isang malaking lutuang bakal, at nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. At nangagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa, at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. At sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan, at mangagnanasang mamatay, at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. At humihip ang ika-6 na anghel, at humihip ang ika-6 na anghel, at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng damba ng ginto na nasa harapan ng Diyos, na nagsasabi sa ika-6 na anghel na may pakaka, "Kalagan mo ang 4 na anghel na nagagapos sa malaking ilog ng Euphrates." At kinalagan ang 4 na anghel na nangaghahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang ikatlong bahagi ng mga tao. At ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000 tig sa 10,000. Aking narinig ang bilang nila. At nakita kong sa pangitain ang mga kabayo at ang mga nakasakay dito na may mga baluting gaya ng apoy at ng jasinto at ng asupre. At ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon. At sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asupre. Sa pamamagitan ng 3 salot na ito ay napatay ang 3 bahagi ng mga tao sa pamamagitan ng apoy at ng usok at ng asupre na nangagsisilabas sa kanilang mga bibig. At humihip ang ika-7 anghel, at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit, at nagsasabi, "Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan-kailanman."
at ang 24 na matatanda na nakaupo sa kani-kaniyang luklukan sa harapan ng Diyos ay nangagpatira pa at nangagsisamba sa Diyos na nangagsasabi, "Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ngayon at naging ikaw ng nakaraan, sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong poot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan, at nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at isang lindol, at malaking granizo.